Happy Sabat sa tanan. Nining adlaw mga kaigsuonan. Aduna kay tayo sa kapinasahi nga review nga atong pagkabuhaton. Una niya na adunay mga tawo nga nagaingon nga wala na daw adlaw ipapangulay karon tungod kay wala na po'y balaod or ang balaod kuno gi tipo na sa duha, gugma sa Dios or ugma sa tao. So, di ba sa pagtukod pa lang daan sa sanctuary or adto ta sa kamingawan sa sanctuary, di ba adunay portion dito nga ado sa balaang sa labing balaang dapit na ginaingon nga arka sa tugon or in English Ark of the Covenant. So ang arka sa tugon mga kaigsuonan na diha ang gibutang ang balaod sa Dios or every now and then sa ginatawag nila o Day of Atonement or cleansing of the sanctuary, diha ang ginatawag og Shekinah glory food nga diha madayag ang himaya sa Dios. So kung wala nay balaod sa bagong tugon, ngano nga sa pinadayag 11 bersikulo 19 sa dihang nakita ni John ang pananawon, anong nakita man niya sa langit ang arka sa tugon? Kuni pangutanan ako sa mga tao nga nagakip sa Sunday as there's day of worship. Di ba ang nasa arka sa tugon is gibutang dito ang napulo ka sugo, na dito ang table of stone nga nga kadtong replacement sa Ten Commandments, kay ang first tablet of stone kay gibundak man to siya ni Moses, then sa Deuteronomy chapter 5 gi-replace to siya sa Ginoo, gipasapsap si Moses og duha ka papan nga bato niya gisulatan mismo sa mga tudlo og kamot sa Dios. So humani ana mga kaigsuonan, ang kadto siya nga bato gibutang sa arkas tugon o ngot dito sa balayang sa labing balaang dapit sa sanctuaryo. So akong pangutana, ngano nga nakita man ni John sa langit ang arka sa tugon? Subot pasabot ana nga ang balaod sa Dios wala gid siya natapos. Ang ato manggong pag-interpret sa balaod sa Dios is giisa nato ang mga balaod, which is adunay tulo ka klase sa balaod. Ginatawag siya og ceremonial law, health law ug ang moral law. So ang ceremonial law mo na siyang landong sa kamatay ni Ginoong Hesus mo to nga sa una pag makasala ka maghalad ka og baka, maghalad ka og bisag unsa nga mga mananap aron bugti sa imong mga sala. So kuanto siya, landong to siya nga adunay umaabot nga usa ka tawo maihalad niya iyang kinabuhi para nimo og nako. Di ba pagkamatay ni Jesus Christ nawala ang halad or ginatawag og ceremonial law. Then after that, the health law mo bitaw na naay pagpatuli, kinahanglan nga hinlo atong pagkaon. Di ba ana gina-observe na sa mga Hudiyo kani sa Mateo, gisaway sa mga Hudiyo ang mga apostoles ni Kristo tungod kay nikaon silang way panghuna, which is kabahin silang apostol nga kinahanglan limpyo god. Og mayingon tag moral law, ang moral law mga kaigsuonan mo ni siya ang ginatawag og the Ten Commandments. Mo ni siya ang foundation sa langit, which is wala kay nasabtan sa uban. So mayingon ta nga naabay Ten Commandments sa langit na unsa may foundation sa Ten Commandments? Love. Ngano nga si Lucifer nahagbong sa kalibutan tungod kay iyang gilab, iyang kaugalingon, inay nga hiugmaon niya ang Dios, di ba? Nahimo siyang selfish o nahimo siyang kanaganing iyang gusto niya nga siya ang center of attraction dito sa langit, si Lucifer. O gusto siya nga mupuli sa pagka-Dios o gusto niya nga mupuli siya sa nganong si Jesus man daw inyong ibaw nga mas namapud ko'y gahong, di ba, nasuya siya dito sa langit. O yes, kung walay balaod sa kanhing panahon, ang langit grabe kagubot kay ngano man mga gamhanan gud ang naa didto. So mag-ilog na sila. So the foundation of the law is love. Masabtan nato, love your neighbor as you love yourself and love God above all things, diba? Gisaysay na siya when we talk about love. So ang pagpakita ni yung padre sa Revelation chapter 11 verses 19, and the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his covenants, and there were lightnings and voices and thunderings and earthquake,
and great hell. So diri na to makita kag mention na Ark Ark of the Covenant. So it means nga bisan karon mga kaigsuonan presente nga nagalihok or presente ang balaod sa Dios ug wala gyud ni siya nawala sa mga tawo nga moingon nga the Sabbath is Jesus tungod kay makita nimo kung Jesus ang Christ. Asa man ano gikuha nga text out of context na siya, the Sabbath still remains imo patira sa balaang kasulatan or sa Isaiah 66 verse 23, makadto man kita sa langit, mamauli man kita sa langit kay mamo kita atong tinuod nga puluyanan apan sa ingon sa bagong langit ug sa bagong yuta ang tanang mga katawhan muanhi og mosimba kanako sa adlaw igpapahulay. Sa may adlaw igpapahulay, wala may laing dimension nga adlaw igpapahulay ang Biblia kun dili Saturday, Sabbath, from the word Shabbat, no? Ang ingong pa ang history ana makita nimo sa Genesis chapter 2 2 to 3, then isubli na po na siya sa Exodus chapter 20 verse 8 sa paghatag sa napulo ka sugo nga ang Sabat mahimo nga ikip na to ang Sabat tungod kay mo ni siya ang pag-commemorate na to ang kita gibuhat sa Dios. O makita po na to sa Ezekiel chapter 20 verse 20 nga ang Sabat ti mailhani siya nga ikaw mismo nakaila ka sa imong Dios nga gisimba tungod kay ang Sabado or ang adlaw ipapahulay mo ni siya ang timaan sa Dios ug siyang katawhan. So para na ko mga kaigsuonan, I read the Bible, gibasa gyud nako ang Biblia ug wala ko'y nakita nga single verse nga ang mga apostoles ni simba sa adlaw Domingo o sa laing adlaw. Nakoy makita nga sila nagtapok pero unsay gibuhat nangaon o nagkuha lamang sa mga halad or sa mga abuloy or gina siya ilang ginabalik-balik na tekstoon niya gimisinterpret tayo nila ang Sunday is the Lord's Day. No, there is no walay Lord's Day gawa sa Sabat. Ang Lord's Day muna siya ang Sabat, gimisinterpret lang yun nato, no? I hope unta na masabtan nato pagkayo ang balaang kasulatan tungod kay mo ni siya ang magiya ka nato, no? If you want to talk to God, magampo ka. If you want ka maminaw sa voices sa Ginoo, then you must read your Bible. Dili na to tagaan o luna nga ang atong karbo nga di nato dawaton ng kamatuoran, no? Atong dawaton ng kamatuoran tungod kay ang kamatuoran mo ni siya mogiya ka nato padulong kang Ginoong Hesus. Mayong adlaw sa atong tanan ang Dios, nakapadalangin.